Dimples. Ang success ng iba, hindi natin failure. Hindi porket successful sila na pag-iwanan at talunan ka na. Dahil ang buhay, walang deadline at iba-iba ang ating timeline. At ngayong umaga po, dito sa Dear Dimples on Good Morning Kapatid, sabay-sabay tayong ma-inspire sa kwento ng ating letter sender. Dear Dimples, gusto kong ibahagi ang ilang mahahalagang sandali ng aking paglalakbay. Noong March 2002, nagtapos ako sa law school. Simula ito ng mahabang landas patungo sa aking pangarap. Ilang ulit akong nag-retake ng bar exam sa pang-anim na pagtatangka, sa wakas ay nakapasa ako noong April 2023. May 2, 2023 nang nanumpa ako bilang abogado. Simula ng mas makabuluhang paglilingkod sa publiko. At bilang lecture commentator, natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay ang kabutihang na ibabahagi sa kapwa at sa Diyos. Lubos na gumagalang, Attorney Roberto S. Suarez II. At ngayong umaga nga po makakasama natin, live na live si Attorney Roberto na kahit 5 beses nga pong hindi nakapasa sa bar exam ay hindi niya sinukuan ang kanyang pangarap. Talaga pong pinatunayan niya na ang kasabihang try and try until you succeed. Welcome po to Good Morning Kapatid, Attorney. Attorney, anong nickname mo ba? Bobby. Bobby. So, Attorney Bobby. Can I call you Attorney Bobby? Pwede. Okay. Attorney, batiin niyo po muna lahat po ng mga kapatid natin na nanonood ngayon. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga nanonood sa ating mga TV. Oo. Sinong kasama natin ngayon, Attorney Bobby? Si Mrs. tsaka yung anak ko, si Kathleen. Ay, hello! Ang sarap naman talaga na you get the support of your family, ano? Okay, eto. Simulan na natin, Attorney Bobby. Inabot ka daw ng 20 years at 6 na beses kang nag-take ng bar exam bago ka natawag na attorney. Bakit hindi mo sinukuan ang iyong pangarap at ano yung naging motivation mo para ipagpatuloy ito? Hindi pagsuko kasi unang-una kailangan nating meron tayong yung goal na kailangan natin patunayan sa sarili natin eh. Yung makabawi ka tsaka yung para sa pamilya mo. Kasi ngayon, sa henerasyon kung saan tayo ay sanay na sanay sa mga instant, ika nga, di ba? Na parang lahat ng kailangan natin instant, lahat ng mga gusto natin, madali nating sukuan. Ikaw, pinatunayan mo talaga na kahit na, 2 decades, sama ba? 2 decades yun at hindi mo ginivapan ang iyong pangarap. May time ba na pinagdududahan mo na rin yung iyong kakayanan o kaya mo bang ipasa yung bar? Nandun ka ba sa parang pang-ilan? Kasi 5 eh, di ba? Sa pageant nga, di ba? Ewan ko, si Pia ba pang-ilan? 3 beses, di ba? Pero hindi siya nag-give up. Pero yung sa'yo, pang-6 bago natin nabingwit ang pagiging attorney. At some point, dun sa 6 na pag-take mo ng bar exams and then 2 decades na ikaw ay sumusubok maging isang attorney, saang banda dun ikaw ay napanghinaan talaga ng loob at para bang gusto mo na sabihin, Lord, tama na. Baka sa iba ako talaga. Nung pagkatapos ng ika-5 kuha ko, doon ako nag-isip na baka hindi ko destiny. May tatanong ako sa'yo, Attorney, bakit ginusto mong maging isang abogado? Is this a lifelong dream of yours? Is it nung bata ka pa lang gusto mo nang maging attorney? May pinagdaanan ka ba sa buhay na parang sabi sa'yo na kailangan maging abogado ako? Nung nasa college ako, ang feeling ko mukhang magandang maging abogado. Pero nasa isip ko yung paggawa ng pelikula eh. Kasi yung father ko, nagpo-produce siya at nagdidirect ng pelikula. Wow, okay. Oo. So parang ikaw, iba, kumbaga nasa, ang tawag natin dito sa movie or film industry ang iyong tatay, no? Pero ikaw, ginusto mong maging abogado. So malayong-malayo yun, di ba? Magkapangalan kayong tatay, pero hindi ka junior, tama? Hindi. The second ka. Second. Okay, so on the 5th, dun ka parang tama na. What made you decide to go for one more? Nandun yung malayo na nilakbay mo eh. Hindi ka naman pwedeng nasa gitna ka na ng ilog at hayaan mo ng sarili mo lumubog eh. Totoo naman yun. Kailangan makarating ka sa kabila. Ang ganda ng pagkakasabi mo nun kasi di ba ngayon sinasabi ni Nana, malayo pa pero malayo na. Kumbaga, yung distance mo, papunta dun sa iyong destinasyon, pag inisip mo, nilakad ko na ito, nilangoy ko na ito, tuloy-tuloyin ko na. At hindi ka naman nabigo doon. Sabi siguro ni Lord, ay,
etong si Attorney Bobby, hindi titigil, ibibigay ko na ito sa pang-anim na pagkakataon. Gaano ba naging kahirap yung pagsabayin noon yung pagtatrabaho mo at pagre-review? Lalo nito yung huling kuha ko. Nagtatrabaho ko nun sa court eh. 2 weeks lang bago ako nag-leave para kumuha. Para mag-review, okay. Tapos, nung 2 weeks na, hindi ko alam kung ano gagawin ko, kung ano umpisahan ko eh. Pero sa tingin ko, panahon na. Ilang taon ka na, Attorney Bobby? 57. Oh, batang-bata pa. And yet, when you think about it, for a 57-year-old like yourself, ikaw ay may pamilya na, may misis ka, may anak ka. Pag inisip mo, sa akin success na yon na meron kang pamilya, nagmamahal sa'yo, sumusuporta. Pero kapag ganito ba ang edad mo, 57 years old ka na, tapos isinugod mo pa rin at itinuloy mo pa rin yung pangarap mo, may yun bang parte ng pagkatao mo na gusto mong ipakita sa mga anak mo na kahit na tumanda ka na, pwedeng-pwede mo pa rin talagang i-pursue ang iyong pangarap? Kasi naramdaman ko naman yung epekto ng hindi ko pagsuko eh. Because of that, you are also raising children who do not know how to give up. Diba, no? Ilan ang anak mo? 4. 4? Love na love pala, attorney. 4 ang anak. Anong feeling nung pumasa ka sa pang-anim na pagkakataon? Paano, dalhin mo ako dun sa moment na yon. Kasi minsan, di ba, pinitingnan nila, magkakasama ba kayo, kumakain ba kayo, or ginusto mo ba na mag-isa ka muna kasi natakot ka na baka hindi pa rin to pasok? Hindi, magkakasama kami noon. Tapos, habang ini-scroll yung sa Supreme Court na website, yung ini-scroll na yung pangalan. Sino may hawak ng gadget? Ikaw ba? Ako. Tapos ganyan. Nakita ko, habang ini-scroll na ganyan, nasa letter S ako, kaya medyo matagal. Iniisip ko na pag hindi ako pumasa, kakausapin ko namin kaklase ko, pasok na naman ako ng sa mga court sa Bulacan. Nung nakita kong pumasa akong ganyan, hindi pa ako makapaniwala, binalikan ko pa eh. Tapos nakita ko, ako ngayon, na-confirm ko na ako ngayon, sabi ko, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Naghiyawan ba kayo? Oo. Naghiyawan kayo? Sinong pinakamalakas ang hiyaw? Yung panganay kong anak. Anong sabi niya? Hi! Proud na proud sila sa'yo. Oo, proud. Anong pakiramdam ng tatay na proud yung mga anak mo sa'yo? Siyempre, tonto ako. Tsaka yung result ng 2022 bar exam, lumabas yung 2 days before my birthday eh. Wow! Kailan ang birthday mo? April 16. April 16. So right before, para bang inadya ng pagkakataon na may pa-birthday sa'yo si Lord. At malaking pa-birthday yun. Ang ganda ng kwento mo, Attorney Bobby, kasi ito ay kwento ng pagkabigo at tagumpay. Pareho. Kasi kadalasan, ang kwento natin dito, puro tagumpay lang eh. Pero nakakalimutan natin na sa bawat tagumpay, napakarami kung di ilang libong pagkabigo yan. Ano ang pinaka-takeaway mo or natutunan mo sa iyong mga failures at sa iyong tagumpay? Yung failure, hindi katapusan ng buhay. Magiging katapusan lang yung pag sumuko talaga tayo. Anong sinasabi mo sa sarili mo ng mga pagkakataon na hindi ka pumapasa? Iniiyak mo ba? Nagagalit ka ba? Question mo ba ang Diyos? Bakit di mo pa ito ibigay sa akin, Lord? Nung pip take ko, sinasabi ko, Lord, itong pip take, tinulungan mo ako. Pinasok kasi ako ng kaklase ko sa court sa Bulacan. Pagkatapos ng fourth day, wala kaming pera. Hindi ko alam kung saan ko kukunin yung pang-refresher. Tinulungan ako ng kaklase ko si Miss Ellen Bayran na pumasok Miss Ellen! sa court Direkomenda niya ako sa judge na kaibigan niya. Tapos, nakapag-enroll ulit ako ng refresher. Sabi ko, Lord, parang nilatag mo ah. Pero nung bumagsak na naman ako, tinanong ko, Lord, ito ba? What was the lowest time for you? Nung after ng 2006 bar. What was the highest time? Nung pumasa na ako. Attorney Bobby, you inspire me so much at na-miss ko yung tatay ko. May mga pagkakataon talaga sa buhay na pag pinagdadaanan natin, para bang binababa tayo ng binababa. Pero kasi, yun ang pinakamaganda sa lahat dahil ang Panginoon ay mas lapit sa mga taong babang-baba ang kanilang pakiramdam. And once you allow the Lord daw to really help you in all these times, ay dyan nakikita ang kapangyarihan niya, no? What was your prayer right after? Yung dasal mo, pagkatapos mong pumasa? Balik muna tayo sa pagkatapos kung bumagsak ng 2019 bar. Nung gabi na yun, pagkatapos ilabas yung result, nag-grocery na kami sabay-sabay. In the failure, through the failure, nag-grocery kayo. And through the successful take mo,
Nag-prayer din ba kayo? Tuloy-tuloy pa din. Amazing. At Ay, saka, Attorney Bobby. Yes, sorry. Ang masasabi ko lang, pagkatapos kung sumama sa Ministry of Lectures and Commentators noong 2014, nanamdaman ko nagbago buhay namin. Oo. Uy, totoo yun kasi may, kumbaga parang you devote your time. Ito yung sa misa, di ba? Kayo yung mga nagbabasa. I know it dahil ang asawa ko, si Boyet po, ay lector and commentator, kagaya ni Mommy. So I know talaga na isa ito sa mga bagay na parang nagiging panata ninyo. Attorney Bobby, congratulations sa iyong tagumpay, hindi lang po sa pagiging abogado, kung hindi dahil sa katagumpay at sa pagkabigo ninyo ay may kasama kayong pamilya. Yan ang malaking pinaka success story mo talaga. Oo. Attorney Bobby, any social media accounts na pwede ka naming i-follow para sa inspiring stories mo palagi? Yung Facebook na Roberto S. Suarez II sa CDA NCR mag-message na kayo. Oo. Maraming salamat, Attorney Bobby. At sana ay marami pang maging kagaya mo na hindi gumive up pagdating sa pagkabigo at tuluyan niyang i-allow na ang Diyos ay lumapit sa atin at bigyan tayo ng tagumpay. Salamat po. At sa mga kapatid natin, kung gusto niyong i-share ang inyong kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay, mag-private message lamang po sa ating official Facebook page na Good Morning Kapatid. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan, dito lang sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.